katotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, October 20, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bagong segment ng Pasig River Esplanade sa Maynila, bukas na sa publiko. The Varsitarian ng UST gumawa ng kasaysayan Aba? bilang Asia's first multi-category winner sa US College Media Pinnacle Awards. AFP pumalag sa fake news ni Congressman Barzaga sa isyu ng pensyon ng mga retiradong general. Mga Pinoy kabilang sa top users ng ChatGPT sa mundo. UV Express driver na umararo sa 14 na sasakyan sa Quezon City, positibo sa shabu. Nako! Lisensya binawi na ng LTO. Mandatory face mask ipinatupad sa Quezon dahil sa tumataas na kaso ng trangkaso. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita, sa atin munang ACS Good News. bukas na sa publiko ang bagong segment ng Pasig River Esplanade Project mula sa Manila Central Post Office hanggang sa Oraceros Park sa Maynila. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng Phase 4 ng bagong pasyalan na may sukat na ito pala Ganda. Ganda. Oho. Oh, may sukat na 530 meter segment. Nadaanan ko, kailan ko ba nadaan? Kagabi. Nadaanan akong maliwanag nga dyan sa, galing ako ng Divisoria kung ba Chero? Sa Divisoria? Sa Divisoria. May daan pala dyan from Divisoria. Lalabas galing ng Soler, tuloy ng Juan Luna, tuloy na pala dito tuloy yun sa rito. Binondo. Sino bang nakatutok dyan sa programa na yan? Siyempre si Secretary Rizalino Jerry Acuzar. Ayun, yan talagang si Rizalino. Kabisado talaga yung mga parang ano na parang Las Casas na sa Bataan itong Binondo Ayos. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na panahon na para muling pasiglahin ang Pasig River at gawin itong lugar ng pasyalan at negosyo. Binigyang diin ng Pangulo ang paggamit ng gobyerno ng makabagong teknolohiya para malinis ang Ilog Pasig. We're also exploring new technologies that will help clean the river. One example is one that we saw on the way here, the ClearBot, which is a solar-powered AI-enabled robotic vessel that supports our estero rangers and river warriors. This pilot initiative is being explored with the help of the Asian Development Bank and Clear Robotics. We don't stop there, though. May ClearBot. Oo, meron palang May tagalinis na dun sa Ilog Pasig. at ang ganda ang ganda pala ng fireworks, Pero ang kailangan dyan, kumbachero, yung maintenance. Ma-maintain yung ating mga kababayan na pumupunta dyan, yung kalinisan. Oo, dapat. Yung iba kasi, pasensya Pag na. bibili ng may pagkadugyot talaga. Yung bang akala yata kung saan lang nagpunta. Kaya hindi na-maintain yung ganyan. Dahil yung mga tao mismo,
ay kung saan bibili. Bibili, tapon ng stick ng barbecue, kung saan. Meron mga designated na basurahan. May basurahan, Oo. Tapos yung mismong mga nagtitinda. Ayan, dapat yun. Yung mga mismong nagtitinda, yung mga nakakuha ng stall dyan, inaayos na ninyo po sana. Kahit sa inyo mismo, kung meron kayong basurahan din sa tabi ninyo. Para pag may bumili sa inyo, yung pinagkainan, tapon na kagad doon. Yung mga ganyan lang, kumbatsero. Simple. Alam nyo, pagka napunta kayo sa ibang bansa na wala naman sanang kakwenta-kwenta yung lugar, pero dahil inayos, malinis, ay makikiging tourist attraction na. Yun ang pinupuntahan ng mga tao. Ayun, Ayun, ang ganda akong batsero. Saka yung amoy dati ng Ilog Pasig, wala na. Wala na. Hindi na katulad nung araw na pagpunta mo, parang nasa pusali ka. At kumakapit pa sa damit dati. Hindi po, malaki na po ang ipinagbago dun sa mga hindi po nakakapasyal ngayon sa party, especially sa party na yan. Aba, tara na! Biyahe na! Meron na palang yun yung binabanggit na robotic na panglinis. Ano pala yun parang na solar. AI nga solar ayun may solar panel Tapos kusa na siyang umaandar, nililinis na niya. Ito pong binuksan mahigit kalahating kilometrong segment lang. Kumbaga unti-unti. Sip-sip nyo mula sa Maynila hanggang doon sa Rizal. Haba na yan. Pag napaganda yan edi kasarap na magpunta ngayon dyan. Talaga. Secretary Rezalino. Ayun. Jerry Acosar. Yan. Congratulations. Alas 6:10 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agring kayo, gising na. Umakot ng 8 parangal ang school paper ng University of Santo Tomas na The Varsitarian sa US College Media Association Pinnacle Awards. Ito ang kauna-unahang school paper sa kasaysayan ng Asia na nakakuha ng iba't ibang parangal sa magkakaibang kategorya ng award-giving body. Ang CMA Pinnacle Awards sa isang national competition sa Amerika na nagbibigay pagkilala sa natatanging gawa at organisasyon ng mga estudyante sa larangan ng media, kasama rito ang mga pahayagan, website, magazine at broadcast outlets na pinapatakbo ng mga mag-aaral. Nakatanggap din po ang The Varsitarian ng honorable mention sa kategoryang promotional campaigns, advertisements at sports photography. Alas 6:11 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Fake news lang ang kumakalat na impormasyon sa social media ni Cavite Representative Kiko Barsaga na di umano'y aalisin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pensyon ng mga sundalo. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, walang katotohanan at walang basihan ang naturang ulat. Gate ng AFP, walang direktiba, polisiya o pahayag mula sa Pangulo o alinmang ahensya ng gobyerno ang nagsasaad ng pagtanggal ng pensyon ng mga retiradong sundalo. Naku po, ito ang sinasabi natin. Ito yung mga fake news ng ganito. Kaya lang kapag ito'y galing sa isang kongresista, nako, congressman, si Congressman Kiko Barsaga he can get away with it. Matalino naman matalino pag magsalita magaling, pero kapag may mga fake news ng ganito, naku masasayang yung talino niya. Sayang, yung dating mga sinasabi niyang valid matatabunan ng mga fake news at mawawalan siya ng kredibilidad. Sa halip, patuloy umanong sinusuportahan ng administrasyon ang mga tauhan ng militar kabilang ang pagprotekta sa kanilang pensyon at benepisyo. Ipinaliwanag ng AFP na protektado ito ng batas at maaalis lamang kung mapapatunayan sa korte na may kasong kriminal ang isang retiradong sundalo. Inimok din ng AFP si Congressman Barzaga na huwag magpakalat ng maling impormasyon na maaaring makasira sa tiwala ng publiko at sa moral ng mga sundalo. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Kabilang ang mga Pilipino sa mga nangunguna sa paggamit ng ChatGPT sa buong mundo. ChatGPT. Batay sa ulat ng Digital 2026 na ilabas ng Meltwater at We Are Social, 42.4% ng mga Pinoy na gumagamit ng internet
ay gumagamit ng ChatGPT nung nakalipas na buwan. Samantala, nauuna rin ang mga Pinoy sa paggamit ng Artificial Intelligence Chatbox. Ang datos ay batay sa malawak na survey ng mga gumagamit ng internet na may edad 16 pataas na isinagawa sa second quarter ng 2025. Inilunsad noong huling bahagi ng 2022, ang ChatGPT ay naging pinakamabilis na lumalagong consumer software application. Ginagamit nito ang malaking modelo ng wika upang makalikha ng texts at imahe. Ayon sa ulat, ang unique visitor sa website ng ChatGPT ay tumaas mula 192 million noong Agosto 2023 ay naging 489 million noong Agosto 2025. Kabilang sa mga pinakakaraniwang gamit ng ChatGPT ay ang paghahanap ng partikular na impormasyon, pag-edit, pagtuturo, paghingi ng payo. Ito na. Aba, nagbibigay pala ng payo. Sa mga may problema sa puso, problema sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Bibigyan ka ng payo ni ChatGPT. Aba, tinan mo naman. Pagtulong sa Galing pala personal yan. na pagsulat o komunikasyon. Ito yung mga i-edit mo. Halimbawa, ikaw ay susulat tinatamad ng gumawa ng isang buong artikulo, bibigay mo lang sa kanya yung mga gusto mong detalye. Detalye, mga konti-konti. Bahala ka na. Pati love letter. Marunong din ba yan? Love letter, kumbatsero. Pati picture, ipakita mo yung picture ng isang nakaharap mong babae. Sabihin mo, bagay ba kami? Papaliwanag niya sa'yo. Sasabihin niya, hindi kayo bagay. Masyado siyang maganda para sa'yo. Abay, masakit pala magsalita yung ChatGPT na yan. Health at fitness, kagandahan, self-care at pera. Ayan. Pwede mong hinga ng pera. Hindi, bibigyan kanya ng mga paraan kung paano kikita ng pera sa tamang pamamaraan. Ayun. At hindi. Kaya itong ChatGPT, mga kababayan, especially yung mga bago-bago pa lang gumagamit ng ChatGPT, wag nyo siyang gamitin na parang Google search. Wag lang ganun. Gamitin nyo sa ibang maraming bagay. Kasi yung ibang mga tao, ang ginagawa, Google search nakalimutan, hindi na ginagamit yung Google Chrome Hindi na ginagamit yung Safari. Ang pinupuntahan na ChatGPT, ginagawang pang Google search. Ano ba yung ginagawa ng Anthony Taberna? Type niya. Dati sa Google mo lang hinahanap yun. Ngayon, o kaya, ChatGPT na. So pwede na rin pwede rin siyang ganon. Actually, yun yung pinaka tuturo pa niya sa iyo, hindi lang sa Google, bibigyan ka pa niya ng iba't ibang sources. Sobrang magaling to. Kaya ang binabanggit natin, gamitin natin ng sa iba pang maraming mahalagang bagay. Yan lang ba yung sa ganyang ano tawag sa ganyan? AI. Yung bang AI na ChatGPT, yan ba yung nag-iisa lang? Marami yan. Yung Gemini, subukan mo. Marami rin palang ganyan. Pero mas sumikat yung ChatGPT. Sumikat tong ChatGPT. Ito kasi ginagamit ni ito yung ginagamit ni Mother. Mother? Si Mother. Yung ba gamit mo? Pinumpisahan ni Mother. Yung high-tech pala itong si Mother natin. Alam mo na. Kaya halimbawa, sinabi ni Mother, paano ba mapapaligaya ang mga kababaihan? Ayun. Tatamihin ni ChatGPT, sasabihin ni ChatGPT, ipag-shopping mo. O kaya bigyan mo padalhan mo ng masarap na almusal. Ayan. Tama. So Mother, parating na ang masarap na almusal. Ayun. Andiyan na. Tinan mo nga naman kabilis Mabilis nga pala yung ChatGPT na yan. Kainin mo na. Si Mother. Alas 6:17 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Nagpositibo sa illegal na droga ang UV Express driver na umararo sa 14 na sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa UP Campus, Quezon City. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, QCPD Director, lumabas sa kanilang drug test na positibo. Nako. Ang driver na si Ruel de la Serna, 51 anyos. Ito'y positibo sa shabu. At mismong ito ay umamin na siya'y gumamit ng droga ilang oras bago pumasada noong Biyernes. Nako po. Bukod sa iba't ibang kasong isinampa ng QCPD laban kay De La Serna, binawi na rin ng LTO ang kanyang lisensya kasunod ng aksidente na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng 13 iba pa. Sinuspindi naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang operasyon ng UV Express dahil sa nasabing insidente.
yung unit niya, yung at kung marami pang marami pang unit yung UV Express na yon. Yung kumpanya. Sinabi ni Mendoza na mananagot din ang may-ari ng sasakyan dahil nag-empleyo ito ng reckless driver at gumagamit pa ng droga. Tama yan, LTFRB na nga pala si Mendoza. Tama yan, Chairman. Maging proactive po ang LTFRB. At yung pagbawi sa lisensya niya, lifetime na yan dapat. Hindi na dapat mabigyan ng lisensya sa pagmamaneho yan. Pero mo yan, nagdroga muna bago nagmaneho. Talaga naman. Tulonggis niya, no? Alas 6:18 na umaga. Achi, Mr. Jalamtang, Doktora Jessica D. Lakyam Chapwehon. Ipinag-utos ng provincial government ng Quezon ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa lahat ng indoor areas at outdoor spaces kung saan hindi na ipatutupad ang physical distancing. Ayon sa inilabas na executive order ni Quezon Governor Helen Tan, layo nitong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at mga influenza-like illnesses o mga sakit na kahalintulad ng trangkaso gaya ng ubo, sipon at pulmonya. Sa ilalim ng kautusan, inaatasan din ang mga individual na may sintomas gaya ng sipon, sore throat o lagnat na agad mag-self-isolate. Optional pa rin ang pagkapates, ngunit maigpit na ipinapaalala ang pag-iingat. Hinikayat din ni Governor Helen Tan ang publiko na magpa-update ng flu at pneumococcal vaccines at patuloy na sumunod sa tamang kalinisan at minimum public health standards. Ayun. Itong mga vaccine na to, kumbatsero, dapat available sa mga health centers natin ito. Dapat. Sa mga government hospitals. Kaya lang, may racket pala dyan. May racket, kumbatsero. May racket? Ikinukwento nitong si Health Undersecretary Randy Escolango, may nadiskubre daw sila. Halimbawa, pupunta ka sa health center na dapat ay, hindi lang sa health center, pati iba mga government institutions. Pag pumunta ka sa wala na ho yung vaccine. Ay, wala ka agad. Available na vaccine eh. Pupit-pit ka, alis ka na sana. Pero sandali lang ho. Meron ho dito yung mabibili. Binebenta. Mabibili. Baka gusto po ninyo. Nako po, magkano raw ang benta? Binebenta nila kumbatsero, pinagkakakitaan na ilang mga salbahe. Tapos kumbatsero, so tauhan ng health center yun. Hindi ba kapag ka bakuna, pag pinakita mo gano'n yung kahon, kung nakakahon, makikita mo not for sale. Not for sale. Palibasa nga, hindi naman napapakita. Hindi na mapakita, nakakuha na yun. O kaya binura na yung not for sale na. For sale na. Nako. Yun na, kumbatsero. May mga ganun pambihira. So sa mga health center na yun, dahil ibinaba na na-distribute na yun. Na-distribute na. So ano yun, mga taga-barangay? Maaari. Na-discover na. Kaya dapat talaga, maniwala kayo. Nakakalungkot naman. Lahat na lang dito sa atin. Talaga, kaya yung sinasabi nila na, baka akala nyo, mga malakihan lang yung... Puro flood control lang tayo ng flood control. Kahit isang kalumingon. At minsan, tayo po ay, baka hindi natin namamalayan, nagiging party na rin po tayo nun. Ay, nako. Grabe naman. Susunod! Dito po. Aba, ito raw mga kable ng kuryente. Alam nyo ba ang plano dito sa Metro Manila? Ano daw? Yung mga nangaka-supply na mga kuryente. Spaghetti. Aba, ibabaon na raw pala sa lupa. Aba, patay na. Ibabaon na raw sa lupa yung mga kuryente na yan. Abay, bakit? Bakit? Hindi pwede yan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:22 ng Kapuluan, ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day,
All you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, Kuyang Kurt Young, magandang morning. At ganon din kay ating Gina. Tinatanong lang niya, pwede bang itanong sa chat GPT kung anong pinakamahusay na tsaa? Na tsaa na inumin? Nasagot na nila yan. Nasagot na, Kuyang Kurt. At wag ka nang magduda. No, ang sagot ng chat GPT ay Gold Leaf Tea. Ayan, yan mismo. Tita Lourdes So, magandang morning. Ganun din kay Tita Josie Tang and Jerome Tang. Ay, baka tinatanong nyo, Tita Josie, Tita Lourdes, kung ano oras na. Lakyam, Diap, Gohun. Ayun. 6:25 ng umaga. Tuloy ang ACS Balita. Giniit ni House Deputy Minority Leader Egay Erice na dapat maging batas ang binuong Independent Commission for Infrastructure tungo sa totoong reforma sa bansa. Sa panayam ng DZRH, ipinunto ng kongresista na hindi sapat ang executive order ng Pangulo at mahalagang maisabatas ang ICI hindi lamang para sa mga proyektong pang-infrastruktura kundi sa maraming isyu ng korupsyon sa bansa. Paliwanag ni Erice, kung maisasabatas kasi ang ICI, hindi ito basta-basta mabubuwag. Magkakaroon ito ng sariling pondo at magiging pangmatagalan ng komisyon na mag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan. ICI ngayon, depende lang yan sa pasweldo ng Pangulo. Depende lang yan. Pwedeng i-abolish yan anytime ng Pangulo. So kung magkakaroon ng talagang maisasabatas na isang independent commission, magkakaroon ng sariling pondo at pangmatagalan, hindi panandalian lamang. Patuloy na mag-iimbestiga sa mga korupsyon sa bawat departamento ng gobyerno. Saan ba si Mother, saan ba nandun si Congressman Egay Erice? Doon sa tagpong yun, yung tagpong yun. Yung tagpo na siya ba parang multo, para siyang multo. Parang ini-interrogate siya. Parang, maganda siguro kung pinagputihin nyo si Kong Egay para blue yung background, para puti siya, para mas kita. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Pero yun ang mangyayari, magkakaroon na, kung sakasakali, magiging permanente na itong ICI. Ibig lang sabihin, kulang yung ombudsman, kulang ang sa kalaunan, Sandigan Bayan. So hindi kaya ng ombudsman lang, kailangan may bukod pang independent commission. Ang totoo nun, Kumbachero, huwag kang mabibigla, pero another layer lang yan eh. Ay kayo, yun na nga. Another layer lang yan kasi ang ICI hindi naman pwedeng mag-prosecute. Ayun nga. Magsasamparan din sila ng magre-recommend lang din yan ng kaso. Ng kaso sa ombudsman. At pag sinabi ng ombudsman, ay ako. Tapos na boxing. Wala na. Wala. Tapos na boxing. Kaya nga Another layer. Sa totoo lang. So layer tayo ng layer sa kampanya laban sa korupsyon. Palakas naman ang palakas ang korupsyon natin. Ganun ang Pilipinas. Ganun ang mangyayari, Kumbachero. Talaga naman. Ang kailangan yata palakasin yung ombudsman. Yun. Kumbachero. Baka pwede yung ombudsman, pwede na rin may police power, pwede na sila mandampot, sila na nang-aresto. At ipatupad talaga ang batas. Kahit sino. Kahit sinong madawit. Yun ang sinasabi natin. ACS Balita. Mananatili pa rin sa custody ng Senado ang 4 na individual na pinatawan ng contempt dahil sa pagsisinungaling sa investigasyon ng korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Soto, nagulat ako, bigla na lang pumasok si Soto dito. Sino Soto to? Si Vic Soto ba to? Si Tito Soto? Si Maru Soto? Si Bal. Si Bal Soto? Ayon kay Soto. Danica? Si Danica Soto? You Boy Soto? Ang dami kayang Soto. Gian Soto? Si Ali. Si Ali Soto? Ayon kay Soto, pwedeng manatili sa custody ng Senado sina Curly Discaya, dating DPWH District Engineers Henry Alcantara,
Bryce Hernandez at JP Mendoza hanggang sa 2028. Paliwanag ni Soto, batay sa pasya ng Korte Suprema, may kapangyarihan ng Kongreso na hawakan ang mga taong cited in contempt hanggat bukas ang investigasyon o aktibo ang pagdinig. Gayunman, susunod agad ang Senado kung maglalabas ng arrest order o transfer directive ang husgado. Target ng Meralco. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng Meralco? Baka nakalimutan nyo na kung ano ibig sabihin ng Meralco. Manila Electric. Ito. Mother. Ano ibig sabihin ng Meralco? Matagal na hindi nasabi na burol na to. Manila Electric. Ayun. Totoo ba ito? Kasama pa yon? Manila Electric Railroad and Light Company. Yun pala yun. Yung original na. Kasi alam natin Manila Electric Company lang ito eh. Manila Electric Company. Tama, may R nga, may railroad. Meron pang release no. Tapos may L, yung L niya light. Manila Electric Railroad and Light Company. Yun. Target daw po ng Meralco na lang na ibaon sa lupa ang mga nakahambalang nakable ng kuryente sa Metro Manila o itong mga spaghetti wires. Ayon kay Froilan Sabit. Tama naman pala, no? Ayon kay Froilan Sabit. Kaya niya siguro gusto na ibaon niya. Ayaw niya may kakompetensya. Ayon kay Froilan Sabit. Froilan, sir. Yes, sir. Network head na... Network head pala ito, kumbatsero. Huwag mong inaalas ka yan. Boss, Froilan. Ayon kay Froilan Sabit, network head ng Meralco, nasa 1,500 circuit kilometers ng underground system ang plano nilang ibaon bago ang 2030. Ayon kay Sabit, na tukoy na rin nila ang mga lokasyon kung saan ibabaon ang mga kable. Kabilang sa mga planong pagbaunan nito ang financial district, commercial centers, heritage sites, tourist spots at iba pa. Sa pulsa video ang pambubugbog ng isang pick-up driver sa matandang driver na nakabanggaan nitong bus sa Silang, Cavite. Sa ulat ng Silang Municipal Station, nagbanggaan ng Toyota Hilux na minamaneho ng suspect na si Arnie Jose Montes at ang naturang nakita ko rin yan eh. Ayan, ang naturang public utility vehicle. Ayan Ayun, yun yung driver, yung maitim nakaitim yung matanda na yung... Matanda yung driver ng... ng bus. Kita, hinabol pa. Nakalamba ka. Kagyat po namang sinispinde ng DOTR ng 70 araw ang lisensya ng nambugbog na pickup driver. Pinatawag na rin ng LTO si Montes para isurrender ang kanyang lisensya at magpaliwanag. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, walang puwang sa kalsada ang mga abusadong driver at lalong hindi nila palalampasin ang mga ganitong insidente. Ayun, matindi. Mabuti may nakapag-video niyan. Na-videohan. Inaawat pa pala nung asawa siguro yun. Hindi, baka girlfriend. Girlfriend, pero ayaw pa awat. Ayaw, pinulot na nung matanda yung gamit niya at pero sobra naman binabalik maatras na tatakbo na. Sabihin natin may pagkakamali pa yung matandang yung driver, pero hindi dapat tumahantong sa ganyan. Ay nako. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This Taras. Eksakto en punto. 6:37. Humahataw, humahagupit,
lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagpakita ng pagkakaisa ang 34 na malalaking business organization sa bansa nang maglabas ng joint resolution na humihiling kay Pangulong Bongbong Marcos na kaagad aksyonan at tugunan ang inilarawan nilang historic, massive and matinding korupsyon. At matinding historic, massive at matinding corruption scandal sa flood control projects. Hindi mo pa tinuloy masunurin ako kay Mother Binigyan diin ng business groups na ang maling paggamit ng pondo ng bayan para sa infrastruktura ay maituturing bilang isang krisis. Ayun. Na sumisira sa tiwala ng publiko at ngayon nagbabanta sa ating national security. Ilan sa mga lumagda sa resolution ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Federation of Filipino Chambers of Commerce and Industry Inc., Employers Confederation of the Philippines, Makati Business Club, Anthony Taberna, Jerry Baha. Hindi po kasama. Hindi kasama. Wala kasi yung ballpen binigay sa ating papel. Hinimok ng mga ito ang Pangulong Marcos na bigyan ng kapangyarihan ang binuong Independent Commission on Infrastructure na may full authority, legal authority and independence para imbestigahan ang mga sinasabing anomalya at usigin ang lahat ng responsable, anuman ang ranggo o relasyon sa politika. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Magadamuni. Lamig. Magandang umaga, bayan! May pumapasok na ulo dun sa sa camera ko. May pumapasok kasing audio sa ano ko eh. Sige, pindutin mo na. Ayan pala yun. Sige, patayin mo na. Ayun. Patayin mo na. Ayun, wala na. Patay na. Yun nga pala. Yun lang pala yun. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yun. Ang mga negosyante pala talaga talagang umentra na. Dapat lang. At dapat lang naman talaga. Hindi dapat pahuli, lalo pat sa issue ng corruption. Madalas yung mga negosyo, yung mga negosyante, sila rin ang yan ang malaki ang nadadali. Malaki yan. Ng mga tiwali sa pamahalaan. Totoo, especially kung bachero, yung tinatawag na mga portfolio investments. Nako, ayan, di ba kapag naglayasan yung mga nag-invest sa kanila sa stock market, nako, ayan. Ang epekto niyan pagka mag-alisin na tayo. Grabe. Babagsak ang halaga ng kanilang shares. Kaya ito ho talagang issue ng corruption dapat lahat tayo
nagkakaisa para sa pagsugpo nito. At hindi lang yan, tayo namang mga kumikita lang ng pakonti-konti, nakapagsusubi ng konti sa ating sa bangko. Ayan. Ay, naalala ko lang kung Batchero at gusto ko lang nakalimutan ko nung Friday. Thursday nangyari ito eh. Nakatanggap ako ng ng text habang bumibiyahe mula sa BDO. Mula sa BDO at bubuksan ko lang nasa na ba yun? Ayan, Parang alam ko na yung tinutukoy mo, Kumbachero. At yung text na natanggap ko ay ang text na galing mismo sa BDO. Sa BDO. Galing ho mismo sa BDO yung text. At nagsasabi sa text na ganire. Pakinggan po ninyo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, at aking babasahin ang nakalagay sa text. Your transaction with AirAsia for PHP 16,542.15 using your BDO online was successful. Okay. If you do not recognize this transaction, please cancel it immediately at nakalagay dun yung link, Kumbachero. Pagka pinundot mo to, yari ka. Yari ka na. Iniisip ko, loko ba to? Hindi naman ako sumasakay ng AirAsia. Yun, mabuti. Yan, may binanggit na... hindi ako sumasakay ng AirAsia. May binanggit na pinagbilhan mo ng eroplano. AirAsia. Ito sa akin, wala nakalagay eh. Pwede bang idugtong bago ka tumuloy? Sige. BDO, sinundan pa eh. Sabi siguro, hindi ko madali sa AirAsia. BDO reminds you that your reward points, 6,125, will expire today. Please visit to redeem your favorite gift. Talagang tinukso ka naman sa rewards. Sa reward. Nakalagay naman yung link. Loko. Hindi ko siya pinansin. Akala niya. Pero BDO to. BDO nakalagay. At tiningnan ko yung mga previous text. Siya yun. Yun ang text ng Tama ka. yun yung number na ginagamit ng BDO talaga. Yun mismo. Ito ay natanggap ko. Sabi niya. Ikaw have a transaction may transaksyon using your BDO online banking amounting to magkano? 15,899.54 pesos. If you do not recognize this transaction, cancel. Ayun ang style niya. So kung ikaw na nakatanggap nito, hindi ko naman ginamit yan cancel yan. Ipindutin mo na ngayon yung link. Yari ka na kagad. Paano ka hindi maakit? BDO yun BDO mismo. At itinext ko ito sa BDO. Sa BDO. Sabi sa manager. ng BDO, scammer ka ba? Sabi sa akin, who are you? Who are you? Nako, mag-iingat tayo sa pag... pero paano napasok ng mga scammer yung BDO? Ito, tinext ko nga yung manager, si Ma'am Tina, Ma'am Maria Cristina C. Sa ng Scout Albano. BDO dyan sa Albano, Quezon Avenue. Na ano nga daw, Kumbachero, ang sabi niya, please, meron po kaming ngayon, fixed rate bonds. Inalok ako. Pero ang sabi niya, napasok nga daw ang Telcom. Ayun nga, yun ang problema. Napasok po ang Telcom natin. So yung mismong telecom ng BDO ay napasok ng mga hacker at sila yung nagte-text gamit yung number ng BDO. Matindi. Ako'y kinakabahan, baka may mga nadali rito eh. Talaga? Hindi, sigurado yun. Dahil site niya eh. BDO mismo eh. Kung BDO, yung Globe din dati, may ganyan. Na ganyan no? Na ganyan. So basta't meron link na pinapa-click, mag-iingat ho kayo doon. Wag nyo basta-basta i-click. Yung GSIS kaya, nadali na ng ganyan? Palagay ko, dapat maingat tayo dyan. Ito, ulitin lang ho natin wag hong basta-basta mag-click. Ngayon, kahit pa yung number na natanggap ninyo, galing sa lihiti mo ng tulad nito, number na mismo ng BDO. Yung URL, Kumbachero, yung link, parang kwan din eh.
Parang totoo din. Official din eh. Kaya Talaga basta naman. wag kayong Ang pindot ng gagaling. pindot. Akala ko nung una, dahil kami sa halos magkasabay kaming nakatanggap ng text ni Mabel, nakasakay kami sa sasakyan, baka kako meron lang mga, yung ano tawag doon, yung text blast na nasa isang particular na, albat, mga 100 radius, kayo lang ang makakatanggap. Nung tingnan ko nga, hindi. Number ng video mismo. Talaga. Nako. Kaya mag-iingat ho kayo sa pag-click, lalo na't ang inyong pinaghirapan. Nako! Baka madali ng mga kawatan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Nabanggit mo kumbatsero ang GSIS. Tama-tama, andito na. Nasa linya natin. Itong weekend na to, niyanig ang balitaan ng isang matinding liham mula sa mga members ng GSIS Board of Trustees. Oo, at hinihiling nila ang pagbibitiw mismo. Matindi, ano? Kababalik pa lang Kababalik naman ito. lang mula sa suspension, di ba? Pinutol ng ombudsman yung suspension na pag nilay-nilay ng ombudsman, mali pa lang suspendihin to. Kaya nung nakabalik na siya, kumbatsero, eto naman, yung mga kasama niya na members ng board ay gusto siyang humihingi na siya ay mag-resign sa pwesto. Antindi, ano? Ang sabi nalulugi daw ang GSIS dahil sa mga pinapasok na investment alamin nga ni natin. PGM, Alamin nga President natin. and General Manager Vic Veloso. Ayan, alamin nga natin kay President and General Manager Vic Veloso mismo. Mr. President, Mr. GM, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Katunying. Ka Jerry, kumusta na po kayo at inyong mga tagapakinig? Ayos na ayos lang po. Eto Akala po, ho namin kayo mismo dadalaw dito sa istasyon eh. Nagpagayak pa naman ng almusal to si Kumbatsero. May adobo dito, saka pritong bangos. Sayang, hindi kayo pumunta. Ako rin, pupunta nga ako dyan. Sabi sa akin, via Zoom. Kaya nagmadali po tayo matapos dito sa Christina. Itinaboy pala kayo. Teka muna, bago ho doon sa issue ng kung ano-anong mga umaaway sa inyo dyan, doon ho muna sa mga naapektuhan ng lindol tsaka ng mga bagyo nitong mga nakakaraan, ano na ho ang naitulong o meron ho bang sistema ang GSIS para sa mga government workers na naapektuhan ng mga kalamidad, lalo na itong very recent, itong lindol? Nakabukas na po ang ating emergency loan program sa mga affected areas. Kaya po hinikayat ko lahat ng ating mga miyembro na mag-apply kung kailangan ng emergency loan. Kailangan lamang po kunin ang kanilang mobile phone, magtingin ng kanilang area kung ito nasa sakop na sa area of calamity, at pag ito'y nasa area of calamity, pari na po silang mag-avail ng emergency loan ng GSIS. Halagang 20,000 piso for 3 years or 36 equal monthly payments at napakapang 6% interest lamang po. 20,000 GM ang maximum 20,000 na pwede nilang i-loan, emergency loan. Emergency loan po, nakabukas po yan. Paano po kung medyo malaki ang damage sa kanilang bahay? Napakagandang katanungan. Pwede ho bang taas yun? Napakagandang katanungan. Meron hong ginawa loan package po ang inyong GSIS. Itong ginawa loan package, maaari po nilang mag-avail. Ang kailangan lamang po ay makita na meron pa ho silang kapasidad. At ang terms po ay napakaganda. Maaari hong manghiram mula 14 times of your monthly pay or up to 5 million pesos by hanggang 15 taon ang terms of payment. Kaya napakababa po ng amortization. At napakababa din po ng interest rate na 6%. Maganda ho pala. Ayan, mainam. Mainam hong meron kayo. At ang ganda ng pangalan, Ginhawa Loan. Ginhawa Loan. So kahit na bago empleyado ka lang ng gobyerno, pwede kang mag-avail niyan? Basta regular? 6 na buwan ho dapat nakakapaghulog na kayo. At pag ikaw ay nakakapaghulog ng 6 na buwan, maaari ka na hong makapanghiram. Yun naman po ang ating patakaran. Mm-hmm. 20,000 20,000
Ayun. Okay. Sige, Puntahan na puntahan natin na. ang issue. Sige nga. Ginhawa loan. Kayo ba Maginawa ba kayo sa mga kasama niyo dyan? ano ba nangyari? Chairman, PGM, bakit ba kayo binubuliglig ng inyong mga kasamahan mismo dyan po sa board? Hindi ko po masasagot unang-una yung bagay na yan sapagkat hindi ko pa ho alam kung opisyal na ba talaga nag-resign o yung mga sinasabi na mga kasamahan. At wala naman ho akong papel na nakukuha na nagsasabing po na yun. Ngunit isa lang po ang sasabihin ko sa inyo, I've been in banking for close to 40 years. I've run organizations where I've run a foreign bank as CEO. I've run a local bank as CEO. We always run under a proper governance structure. Kaya nga ho, pagbalik ko, sinigurado ko, sinabi ko, kailangan proper governance. At babahala ko, sinasabi, nalugi. Paano nalulugi ang GSIS? Simula nung tayo po ay pumasok dito, ang pondo po from 1.53 trillion ay 1.92 trillion na po. Mahigit kumulang na 400 bilyon ang naidagdag. At simula po ng Enero hanggang Agosto, year to date, your GSIS made a net income of 100 billion pesos. Hinahanap po, meron pa fake news, meron daw 8.8 billion. Hinahanap ng accountants namin, head of finance, controller, sana nakuha yung 8.8. Kaya nga mga miyembro ng GSIS, wag ho kayo nagpapaniwala sa mga fake news at ito po ang official na talaan. Ang inyong GSIS ay kumikita at alam po sa lahat ng organisasyon, kahit ako po ay CEO, PGM, ni singkong kusing wala akong lalabas dito sa akin kung ako'y sapagkat lahat po yan ay dumadaan sa proper governance. Ano pong ibig sabihin? Meron ho akong limit ng management up to a limit na binigay sa amin ng board. Pagka lumampas po yan dyan, umaabot ho sa different management committees, umaabot sa board committee, at umaabot po yan all the way to the board para maaprubahan. Kaya yung mga bagay po na yan, pagka naririnig ko po, ako ay napapailing sapagkat gusto ko nga sabihin napaka-over sharing na ho kami dito. Yung management team po namin dito ay talagang lahat na po binubusisi at lahat kami nag-share para lamang po magkaroon kami ng active participation on investment decisions. Ang binanggit po nila sa sulat, may sulat pala to sa inyo mismo, parang open letter, yun nga, ang sabi po nila, poor investment decisions have led to GSIS huge losses of 8.8 billion pesos. So ang sinasabi niya, walang 8.8 billion na nalugi o nawala ang GSIS. Wala hong 8.8 billion ka Jerry. Yan nga ang sinasabi ko. Hinahanap po lang buong management team sa niyang 8.8 billion na yan. Ngunit, ang official na talaan po natin, meron ho tayong 100 billion na net income. Kaya po, hindi natin maisip bakit ganyan po ang mga... Hindi ko rin alam sa kanila ba nanggagaling yung mga mensahe na yan. Nagdududa ako sa pagkakalam po nila numero ng GSIS. Kaya hindi rin ako sigurado na kung yung mga informasyon na yan ay talagang nanggaling po sa kanila. 100 billion net sa taon, income? Net income sa taon lang na ito? Hanggang anong petsa to? January to... Agosto po. To August. From January to June, we already have from January to August, 100 billion po ang net income po ng GSIS. Oo. Pero ito po ba ay saan po kinita ng GSIS? Ito pong 100 billion na net income po ng yun na to. Sa mga investments po ba ito lahat? Sa investments po. Yan po ang kinita ng GSIS. Kaya po malaking umiikot ang aking mata at isip sa nakukuha yung mga numero na yan at pilit na ikinakalat sa mga membro. Kaya nagtataka rin po tayo sapagkat ang atin pong
mga kasamahan, kung sila nga ang sumulat niyan, ay alam naman po nila kung anong totoong numero. Napakalaki ho pala ng kita ng GSIS. Pero kung ikukumpara ho sa mga previous years, Kumusta? kumusta ho ba itong 100 billion na ito na binabanggit ninyong kita so far for this year? Yung last year po, kumita ang GSIS ng 135 billion buong taon. Buong taon. So, okay. So ngayon hanggang Agosto ay tayo po ay Agosto kumita pa lang. ng 100 billion. So, sana po, inaasahan natin na mahigitan natin yung kita nung nakaraang taon. Nakaraang taon. Kasi kung tayo po ay first 8 months lang nakaka 100 na kayo, may 4 months pang bibilangin doon, ano? May natitira pa. So maaring malagpasan ninyo yung 130 billion. Opo. At gusto ko hong banggitin na sa mga miyembro ho natin, 72% of the investments of GSIS are risk-free. Ano ibig sabihin ng risk-free? Ang ibig sabihin niyan po ay napaka-safe ng investments po sa mga government securities, which is 40% of that. Another 20% loans to members secured by their retirements, and the balance are in real estate investments of the GSIS. Yung equities po, 19% lamang po ang investment natin sa equities. At yan po ang ating at meron tayong investments, meron ho tayong cash and near cash items para in terms of liquidity. Napakalaki ho pala kung kumita ng GSIS. Balikan ko po yung tanong ko kanina. Ang nabanggit nyo yung nakaraang taon, 135. Kung ikukumpara ho ito sa mga nakaraang pang taon, even before your term, GM, yun ho bang 100 billion o 135 billion ay average lang, pangkaraniwan, o yun na ba yung pinakamalaki? Paakyat ho yan sapagkat bago ho naging 135 yan last year, naging mga, if I remember correctly, 110 the previous year, and the previous than that was around 95. So it is upward sloping. Opo, upward sloping po ang income po ng GSIS. Ang laki pa lang kumita ng GSIS, ano? Kaya ang gaan ng loob ko dito kay GM. Ako man, GM. Ko pa lang sa inyo, ang gaan ng loob ko sa inyo. GM, ito po yung susunod na tanong. Kung meron kayong ganyang kalaking kita, tapos sabi nyo, wala naman yung 8.8 billion, tapos susulatan po kayo ng ganito at this has been published. Ito nga, kaya natin to pinag-uusap at kaya namin kayo tinawagan at nakalagdang malinaw ang pangalan ng mga nag-ulat. Ito po, Chairman, mga Board of Trustees, Maria Merceditas Gutierrez, Emmanuel De Leon Samson, Rita Riddle, Evelina Escudero. Ito po yung 4 na current board. At meron pong 2 dating board, Jocelyn Cabresa at Alan Luga. Sila po lahat ang nakapirma po dito sa open letter sa inyo na to. Tapatin nyo kami. Bakit po nila gagawin ito at the time na sabi nyo pagkaganda-ganda ng kita ng GSIS? Katunying, hindi ko na po sasagot yung tanong na yan kung bakit, ano ba ang motibo nila. Sapagkat ang motibo ko, iisa lamang. Proper governance, transparency, and the ability to understand risks, mitigate it, and be able to put together a cohesive plan to make the GSIS earn money. Kung ikaw po ay outside of that goal, hirapan po tayo. Isa lang po ang gusto kong sabihin sa mga kasamahan ko. Gusto ko pong tanungin kung sila nga ba talaga, sapagkat bakit pati yung 2 hindi na ho kasama dito sa ating current board. Sumali pa. Sinasama ho nila. So, ano bang motivasyon para ho gawin niya kung talagang totoong ginawa nila? Wala pa ho kasi naman papel nakakarating sa akin, kaya hindi ko alam kung totoo pa yan o hindi. So, nakausap niyo na po ba itong mga kasama niyo sa board na to, at least yung mga current members of the board?
hindi pa ho kami nabibigyan ng pagkakataon na makapag-usap at yan po ang gusto nating malaman. Opo, pero nakarating po ba sa impormasyon ninyo that 3 of the current board members are about to be replaced or have been replaced already? I cannot comment on that because I do not have any papers yet that will prove that. So, wala ho kayong suspetsa, PGM, o naiisip man lang na pwedeng maging dahilan itong at least itong 4 na current board members? Kayo na ho mag-isip ko nung gusto. Basta isa kong sigurado, kung gusto niyo ho kung palitan dito at kayo ang umupo ho dito, siguraduhin lang na alam din yung i-put into priority the interest of the GSIS, look at opportunities for the fund to grow, make sure that everything is run transparently with proper governance, and it is not run by a voice of the few, but a voice of the whole members of the board. Dalawang buwan po tayo nawala dito. Sinasagot natin same issues also that were being thrown to me. Now that I'm back, I wanted to make sure proper governance is in place, that this organization is run with the voice of everybody in the board in the same direction. We cannot be run with the voice of the few and be able to make things operate in that manner. Proper governance is what I would like to make sure is being implemented in the organization. Pero yung relasyon po, paano po makapagtatrabaho ang board at kayo as PGM kung ganito po, that they are calling for your resignation? Moving forward, makakapagtrabaho pa ho ba kayo ng maayos? I'm optimistic that with the proper talk and discussions and of course the rest of the board is there. If you take a look at how they are, the board is a 9-man team and we will be able to address those accordingly. Okay. Lamang naman po sila ang miyembro ng board. Opo. Meron pa kung ibang miyembro ng board. Opo. So yung majority of the board ay sumusuporta naman po sa inyo? Opo. Okay. Balikan ko lang po, PGM, yung pong ilang mga issue nila. Specific po kasi, yun daw pong ibang mga investments na pinasok po ninyo na hindi dumaan sa kanila, ayon sa kanila, dahil dihado daw po dito ang gobyerno eh. May mga investment daw po kayo na pinasok na natalo ang GSIS. Ano po ang halimbawa sa mga stocks sa real estate? Ano po ang sagot niyo ron? Unang-una po, gusto kong banggitin sa inyo na pinag-uusapan nyo ka, Jerry, at saka Tony kanina, ano bang estado ng real estate market? Di ba pinag-uusapan nyo kanina? Opo. Ang estado ng real estate market right now ay volatile because of various noises. So natural po, nasan po ang level ng stock market? Nasa 6,200 index. And kung yan ang titignan lamang po ninyo, we manage a portfolio. Sabi ko nga ho, maliit na porsyento ng pera ng GSIS ay nandiyan dyan sa equities. So kung yan ang gusto nyo tignan, ang gusto kong sabihin sa inyo, portfolio po minamanage natin dito. Kumikita po ang inyong portfolio. Kaya kung malaki ang kita natin. Kung umakyat pa yung equities market, abay mas malaki pa ho ang kita natin na maibibigay. Real estate, paano ho tayo makaka-invest sa real estate nang walang kaukulang approval ng board? Hindi ho kami pwedeng bumili ng real estate dito nang walang approval po ng board. Tsaka sa dulo ho nito talaga titingnan din magkano ba kinita? Kung kumikita, pataas ng pataas taon-taon kumikita na ang GSIS, palaki ng palaki ang net income, adi ibig sabihin nasa magandang pamamalakad ang GSIS. Sabi nga nila, ganun lang yan sabi ng mga ekonomista, how can you argue with numbers? Ayun.
Di ho ba? Kung sabihin, kung sinasabi real estate, wala po kami pwedeng ma-invest ng real estate nang hindi po a-approvean ng board. At hindi po magkakaroon ng kaukulang pag-iintindi kung alin ang tamang presyo, tamang appraisal, tama ho ang ating pagpasok dun ho sa nakikitang investment. Oo. Dito lang ho, sa mga ipinapakita ninyong numerong ito, 100 billion tapos ang assets ay 1.92 trillion assets. Ang reaksyon ho kagad na natatanggap ko dito lalo na sa mga GSIS members, hindi ho dun sa issue kung saan nyo ininvest Ang tanong wala ho ba tayo dyan? Tinatanong na kayo kung wala ba tayo dyan, wala ba tayong increase ng pensyon? Asan ho yung dividendo? Narinig kasi nila yung binanggit nyong dahil pala kinikita ng income GSIS. Hinahanapan tuloy kayo ngayon ng increase ng pensyon. Oy, napakagandang katanungan yan. Alam po ninyo, ang question ng dividends ay dahil sa accounting entry na pana-implement ho sa atin noong 2019. Ang tawag ho dun sa accounting entry na yan ay PFRS 4. Ang ibig sabihin lang yan ay kung lahat ng ating government employees ay magre-resign ngayong araw na to. Ano ang kailangang bayaran ng GSIS? Well, natural, pagka lahat ho kayo magre-resign at hihinto ng gobyerno tong araw na to, mawawala po ang surplus ng GSIS. Pag wala ho ang surplus, ang rule ho ng accounting ay hindi kami pwede magbigay ng dividendo. Ano ho ang sinasabi namin? Yan ba ho talaga mangyayari na yan? At ang one side of the equation, accounting entries like that are meant to establish what are your future obligations. On the other side, hindi naman kami makapagbigay ng dividendo. Pension fund ho kami. Hinihintay po ng aming mga membro na makapagbigay ng kaukulang dividendo sa kanila. Ano po ang action plan namin? Okay. Gusto ho namin makipag-usap sa Commission on Audit. At gusto rin ho namin makipag-usap sa kaukulang mga line functions namin at ipaliwanag kung ano po ang hinihingi ng ating mga membro. Sapagkat naniniwala na tayo na itong accounting standard na yan, nilagay ho yan para magkaroon tayo ng fair computation of how you would like to see the future obligations of the GSIS. Ano rin naman po nagiging impact sa ating mga membro? Kung lahat ho sila naghihintay ng dividendo, o gusto kong tanungin, will you allow us to give that in another way or form to be able to say we've compensated them back? Ayan po, yan ang gusto naming mausap. Sapagkat simula nung tayo umupo, iba-ibang mga organisasyon ng mga union sa gobyerno, organisasyon po ng mga natuturo, ng mga guro, kinausap po natin. O nakinig po tayo, ano pa ba ang gusto nyong gawin natin? So, yan po ang at hindi lang po ang GSIS po ang may tama ng ganyang accounting issue. Pati SSS po, pati PhilHealth, lahat po kami tinatamaan ng ganyang accounting issue. Sa pension ho, may nakalatag ba kayong increase sa pension? Alam po ninyo ang increase ng pension, ang marching orders ko sa aking team, pag-aralan po natin. May mga bagay rin na sinasabi ang team natin. Sapagkat yung sweldo po ngayon, ang pension po nyo ay function na po ng last 3 years of your pay. Hindi ho katulad dati na nakapako lamang. So ibig ko sabihin niya, pag umaakyat po sweldo nyo, umaakyat po ang pension po ninyo. So, sinasabi ng management, kailangan pa ba natin iakyat? Natural naman pong inaakyat pagka binigyan ho kayo ng salary adjustments. O katulad po, may adjustment na tinatawag na CPCS2. Pagkabigay po ng adjustment po na yan, ay umakyat po ang pensyon ng ating mga miyembro. Opo. Last na lang po, PGM, sa gitna po ng ingay na ito, may sigalot sa pagitan ninyo at ng ilang miyembro po ng board at pati dating board. I'm sure kinakabahan din po ang ating mga GSIS members, pati po yung mga kasalukuyang empleyado at mga retired employees
Dapat ba silang kabahan? Baka maubos ang pera ng GSIS. Hanggang kailan pa tatagal yan? Go ahead po, kausapin niyo po ang mga government employees. Sa atin po mga kawani, ang pondo po ng GSIS ay napaka-safe at napaka-stable. 2058 po ang fund life ng GSIS. Ang ibig sabihin niyan, hanggang 2058, you can sleep comfortably that we're going to be able to pay all your pensions and obligations that we have for your contributions. We've always made sure that we are investing properly, safely, and be able to give the returns that are needed. We maintain a huge liquidity buffer in the event that we need liquidity to service all obligations. This organization is being professionally run by esteemed men and women of the GSIS. Trabaho ko lang ho dito, ako lang ho ay kanilang Captain Ball. Tinuturo ko sa kanila para akong coach. Lahat po na nagtatrabaho dito at nagbibigay ng atensyon sa mga bagay na to ay at iba't ibang mga members of management. I do not act alone. I am helped by my team members to make sure that the proper ginhawa is given to all the GSIS members. PGM, salamat po sa oras niyo. Salamat po. Magandang umaga po. Magandang umaga at marami rin pong salamat sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. PGM ng GSIS, Vic Veloso. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 20 ng Oktubre 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Krisis sa katiwalian itinuturing ng mga business groups na banta sa seguridad. Trust ratings ng DPWH, Kongreso at COA bumagsak sa Publicos Survey. Dating Pangulong Duterte mananatili sa custody ng ICC kahit idineklarang unfit for trial ng medical panel. Budget Secretary Amina Pangandaman pinasisibak ni Congressman Erice sa Pangulo. Pilipinas nakuha ang back-to-back na panalo back-to-back na panalo sa Miss Grand International 2025. At lasing na anak, hinostage ang ina sa Mandaluyong. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang sa detalye ng ating mga balita, nakuha ng Pilipinas ang makasaysayang back-to-back win sa Miss Grand International 2025. Ito'y makarang masungkit ng Pinay pageant veteran na si Emma Tiglao ang korona sa naturang international pageant na ginanap sa Thailand. Si Tiglao ay kinoronahan ni Miss Grand International 2024 CJ Opiaza na mula rin sa Pilipinas. Matapos pangalanan si Tiglao bilang title holder, pinatugtog sa MGI venue ang pambansang awit ng Pilipinas bilang simbolo ng panibagong tagumpay ng bansa. Sa langit ko, ay hinatang tudla, ikaw isa.
Napatayo ako dun talaga. Samantala, first runner-up naman ang pambato ng Thailand, second runner-up ang Spain, third runner-up ang Ghana, at fourth runner-up ang Venezuela. At sa atin namang word for the day. Ano daw ang word of the day ngayon, kumbachero? Word of the day, para saan? Sa malakas promo of the day? Muna yan. Meron niyang word of the day eh. Meron ba? Ito. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Ito na! Ayan, para manalo ng mini component. Ang word of the day ay apelido ni Kumbachero. Ganon? Oh. Ganon? Baha! Ganon, yun ang word of the day. Teka, nawala na tuloy. Ayan. Sige. Tandaan nyo yan, ha? Yan sa mga taga Barangay Rojas, Quezon City. Lakasan ang inyong mga radyo at telebisyon. At andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Samantala, inostate sa isang lasing na lalaki ang kanyang sariling ina sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong. Batay sa report ng pulisya at sumbong ng mga kapitbahay, 2 oras na ikinulong ng 53 anyos na sospek ang kanyang 80 anyos na nanay sa kanilang bahay. Na-recover naman sa lugar ang mock-up gun na ginamit ng sospek habang dinala sa ospital ang biktima para sa medical check-up at counseling sa trauma. Kwento ng biktima, dumating siya sa bahay na lasing ang kanyang anak at walang ginawa kundi sigawan siya na sana ay mamatay na. Sinisipa ang pintuan ng kanyang silid at ayaw palabasin ng bahay. Nagkaisang malalaking business organization sa bansa para kalampagin si Pangulong Bongbong Marcos. Natugunan ng malawakang katiwalian sa pamahalaan na anilay banta sa pambansang seguridad. Sa isang joint resolution, hinimok ng grupo ang Pangulo na pagkalooban ang Independent Commission for Infrastructure ng full legal authority and independence para sa mabilis na investigasyon sa flood control mess na malaya sa impluensya ng politika. Pagbibigay din ng business groups ang nadiskubring malawakang korupsyon sa gobyerno ay hindi lamang may tuturing na financial loss kundi pagsira sa tiwala ng publiko. Kaugnay nito, mahalaga ang magkaroon ng Pangulo ng reforma sa institusyon, tiyaking maibabalik ang mga ninakaw na kaban ng bayan at paigtingin ang procurement and oversight system para matuldukan ang mga pang-aabuso ng mga tiwaling opisyal. Higit 50 manumalyang flood control projects ng DPWH Bulacan District o 1st District Engineering Office sa Malolos ang nadiskobre ng audit team ng lungsod. Batay sa findings ng Malolos City People's Audit Team mula sa 106 na proyekto ng inspeksyon nila, 54 lamang ang kumpleto na o ongoing pa. Samantala ang nalalabing 52 flood control projects ay ghost, substandard, hindi natapos o di kaya hindi naayon sa orihinal na plano. Ayon kay Mayor Christian Natividad, kabilang sa mga kontraktor ang naturang maanumalyang proyekto ay Wawaw Builders at Sims Construction. Sa ngayon, naisumite na ng Malolos People's Audit Team sa ICI ang kanilang report na Summary of Flood Control Projects Inspection Report. Alas 7:25 ang ating oras. Hinimok ni House Deputy Minority Leader Egay Erice si Pangulong Bongbong Marcos na sibakin si Budget Secretary Amina Pangandaman sa harap ng investigasyon sa maanumalyang flood control project. Sa panayam ng DZRH, binigyang din ng kongresista na alam ng DBM ang malawakang anomalya sa loob ng Department of Public Works and Highways pero binaliwala lamang ito ng DBM. Gate ni Erice ang malawakang ang kawalang aksyon ng DBM kaugnay ng anomalya ay nagpapakita ng matinding kapabayaan o gross incompetence. Naniniwala ako, from 2023, 300 billion yung nawala. 2024, 500 billion. 2025, 400. Hindi sila umaksyon. Noong 2025, nung naging controversial lang, pinabawasan lang nila ng 29 billion sa Pangulo. Pero yung karamihan, ay hindi. Kaya may at least very negligent o very incompetent yung DBM na inalaw nila ito.
Si Congressman Egay Erice. Mananatili sa custody ng ICI at hindi rin basta-basta i-dismiss ang kasong crimes against o ICC at hindi rin basta-basta i-dismiss ang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte kahit mapatunayan itong unfit to stand trial. Paliwanag ni ICC Registered Assistant Counsel Cristina Conti, sakaling lumabas sa ulat na wala sa tamang kondisyon ang dating Pangulo para sumalang sa paglilitis, ay i-adjourn lamang ang kaso at hindi i-dismiss. Kung ideklara lamang anyang fit to stand trial si Duterte, ay agad itatakda ang confirmation hearing sa lalong madaling panahon. 7:27 ang ating oras. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo. May nanalo na! Nandyan sa Barangay Rojas, Quezon City, si RL6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Adri Jerry, dito nga sa Barangay Rojas, dito sa Quezon City, kita mo naman may kanya-kanyang device, floating device ng mga bahay. At may floating device sila rito. Ano ba yan? Parang bathtub yan ah. Bathtub na nilagyan ng pampalutang. Ayan, no? Ayo nga. Lulutang ka nga naman. Ano yan? Dahil lumulubog yung lugar na yan? Lubog itong lugar na to tuwing may malakas na ulan doon sa norte. Hirap, ano? Diyan sa Sierra Madre. Dahil ito yung bahagi ng river system na dumudugtong sa Pasig River, itong San Juan River. Dito yan sa, pakita ko lang sa yung ilog at yung ginagawa na flood control dito. Dahil tignan mo yung taas itong steel sheet na to. Ang haba daw nito 33 meter. At ang nakaangat nga nasa 5 metro. Ito na yung ayan. Ay. Oh. Nahulog ka ba? Ano nangyari? Ha? Natalisod. Ingat. Papakita ko sa inyo yung ilog. Ayan. Oo. Ingat Sherwin ha. Pakita mo yung ilog. Oo. Pero yung project Sherwin ay tuloy, hindi yan ipinatigil. Hindi naman ito pinatigil, continuous pa rin. At yung taas nga nung ginagawa dito na proyekto napaka lalim ng bakal dahil nga mataas din yung tubig kung umapaw dito itong bahagi ng San Juan River. At yung portion na ito ng ilog tignan mo naman napakababaw na lang ng ilog. Ayun nga pala dapat pala yan hukayin palalimin Ano ba yan ano ba yung mga heavy equipment na yan, mga backhoe? Oo. Andito yung mga backhoe. Yung mga backhoe ang trabaho nito para sa pagdi-drill, paglalagay nitong mga steel sheet na to na para nga ibaon yung mga steel sheet na to dito nga sa bahagi ng ilog. Nagpunta na rin pala dito sila General Magalong dati para nga i-check itong naturang construction. At yun, nakita naman nila na maayos naman yung ginagawang pag-construct dito. Ito na yung ating winner na nakatune in sa Deezer X palagi. Kuya, pangalan nyo? Rodel Chanding. Si Kuya Rodel Sanding. Palagi ka naka-Deezer X sa cellphone mo. Taga saan sila? Ano na? Saan nakatira? Diyan lang di ba sila nakatira? Taga-Tondo po. Taga-Tondo. Pero dito ka lang nagtatrabaho po. Ayun, taga-Tondo. Ang trabaho niya yun, nag-a-assist siya dito, helper siya sa backhoe. Tama? Opo. At dahil palagi, pakita mo yung cellphone mo na naka-Deezer H. Ayan, naka-Deezer H ang kanyang cellphone. Yun, ayos. Meron kang 1,000 pesos. Salamat ko. Maraming salamat. At siyempre, meron pa kasama yung Deezer H Grocery. At dahil, alam mo ba yung word of the day? Napakinggan mo yung word of the day kanina. Opo. Ano? Word of the day natin. Baha. Dahil word of the day natin meron kang Deezer H mini component. Mini component, nakadali ng mini component. Meron ka bang Deezer H Noche Buena Basket at Deezer H t-shirt. Ano masasabi kay Anthony at kay Jerry? Magandang maga po sa inyo lahat. Yes, sir. Maraming salamat din. At siyempre, sa mga manalo ng 1,000 pesos,
Huwag kayong ang tignan nyo, yan, no, natapa ako. Duguan. Ay, nako, oo nga, may tama yung tuhod mo, Sherwin, ah. May nakaharang na bakal. Papakita ko sa inyong ilog. Ako naman yung naunang nag-dive. Mag-ingat ka, Sherwin. Ayun, Lagi tumutog sa Deezer H. Nakita ko yung tuhod ni Sherwin, Sa Deezer H Pasko Panalo promo. Aris number 6, Sherwin Batalbaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tingnan mo nga naman yan. Magbibigay lang ng panalo Pa-premyo. Mother, pabili ka nga ng Mertiolet. Malagyan ng gamot na pula. Gamot na pula. Malagyan yung tuhod ni Sherwin. Ayan. Nang gumaling ka agad at makapagpatuloy sa malakas sa ating pamimigay ng papremyo. Alas 7:32 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang mga pangunahing balita. Ito palang PAGCOR at PCSO. Abay, nagsanib puwersa. Bakit kayo nagkasundo? Nagkasundo itong PAGCOR at PCSO. Nagsanib puwersa sa pamamahagi ng PTVs. Alam mo ba kung ano yung PTVs? Channel 4. Oo, yan yung Channel 4. PTV 4. Hindi. Ito yung Patient Transport Vehicles. Na tinatawag din kung minsan na ambulansya. Nag-donate pala ang PAGCOR sa PCSO ng 141 million pesos para dito sa Patient Transport Vehicles. Kaya pala meron pa silang MOA, no? Oo. Nagkapirmahan pa yan eh. Sila chairman, saka si GM. Noong October 15, dyan sa PAGCOR Corporate Office. Ilan yung ipapamahagi sakop nito ang donasyon na 70 ambulansya na lang. Napakahirap pang sabihin ng Patient Transport Vehicles. Na ipinamamahagi ng PCSO sa mga kwalipikadong local government units upang mapahusay ang serbisyong medikal at mapabilis ang paghahatid ng tulong lalo na sa mga liblib na lugar. Kaya pala kung Bachero pinaganda pangalan niya, ginawang PTV, kumpleto daw yan. May GPS navigation system, may stretcher, medical oxygen, may wheelchair, may first aid kit. At syempre, merong first responders. At tiniyak na dapat pasyente ang isinasakay dyan at hindi kung ano-ano. Kasi kaya nga, patient transport vehicles. Ayan. Ang ambulansya kasi ay pwedeng sakyan sa pamamasyal. Ayan. Kaya bawal yan. Sasakyan niya ng pasyente. Yung mga dadalhin sa ospital o kaya mula sa ospital, iuwi na ng bahay. Ayon po kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang donasyon ay patunay ng suporta ng ahensya sa programa ng Pangulong Bongbong Marcos para palakasin ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Pangunahing balita. Kumusta raw? Sabi ni Dr. Luis Go, Bachero. Doc Luis. Kumusta mga puso natin dyan? Sa Heart Center. Sana'y ayos na ayos lang ang mga taga-Heart Center. Kumusta pala yung ginawa nyo? Sir Randy Sakay, magandang morning. Hindi, tatanong ko sana kay Sir Luis, kumusta ba yung ginawa nilang CPR seminar? Marami ba nagpunta dyan sa may... sa Bicol, sa Bicol? Diba? Ang daming, napakalaking bagay nun. Pero, yung sagip CPR ng Belkens Pharma. Anyway, napag-uusapan natin ang Belkens. Napapansin mo ba kung Bachero? Ako nga pala nakakapansin. O ikaw ba nakakapansin? Teka, hinahanap ko kasi. Hindi, napapansin talaga natin. Tulad ni Mother. Nawawala ng ganang kumain. Napapansin niya. Kumain. Sabi ni Mother, wala akong ganang kumain eh. Kakakain lang kasi. Busog na, ibig sabihin. Pero totoo yan. Habang tumatanda o habang nagkakaedad, mga magulang natin parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain. Maraming ganyan, Kumbachero. Sa totoo lang ay mas gusto pa nilang mag-Google, mag-YouTube, mas ganado pang makipagmaritesan kaysa sa pagkain. Tama ka dyan. Pero seryoso, delikado kapag kulang sa nutrisyon. Mahirap magkasakit, lalo na ang mga seniors. Kaya dapat tinututukan, gaya ko. Pinapainom po si Nanay Benny ng N+ Gold, kumpleto sa vitamins, minerals, healthy carbs at soy-based protein. Kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41 ng ating oras. Abay, ang LTO daw ay maagang pumose sa NLEX. Oy, sa mga dumadaan dyan sa NLEX, andyan ang LTO. Mag-ingat kayo. May nanguhuli. Ganun naman ang karaniwan dyan. Naku, talaga naman. Kagabi lang, ilan yung nakasabay ko kumbatsyerong mga nagmumotor, mga bubae pa naman. Mga bubae magkakaangkas dito sa Manila. Mga walang helmet. Ay, nako. Oo, kahit umaambon, talaga namang nagse-selfie pa habang nako, yung kaangkas. Talaga naman, yung bang madulas lang ng konti o mauyot lang ng konti yung motor, bagsak. Napakadelikado. Kaya yan, tama yan. Andyan daw ho ang LTO sa NLEX RH23 Edwin Duque. Kami Edwin! Jerry, Kato Jig, dalawang team itong LTO na nakaabang dito sa Expressway dito sa southbound. Ito yung paggaling ka ng North Luzon Expressway papuntang Balintawak. Aba, hindi ka makakalusot dito dahil may nakaposting dito sa may pakanan ng sa Caloocan at iba pa yung papunta naman ng Balintawak to Bonifacio sa Maynila. Target ng LTO, target ng kanilang operasyon ay yung mga tented na mga van at yung mga kolorom at yung kasama na yan yung mga kuding, kaya bumabagal. Paglampas mo ng Kamatsili, bumabagal yung bigat ng trapiko dahil may mga ilan na kumakanan papuntang Kamatsili. Katanda mo yung police station dyan, yung babaan. Bumabaga dahil yung iba nagpupumili. Alam mo ba Edwin, alam mo ba kung ba't tinawag na Kamatsili yan? Pagkakalam ko sa Kamatsili, yung mahabang prutas na manipis. Alam mo ba, hindi, ito walang biro ito. Alam mo ba yung Kamatsili niya? Kaya tinawag na Kamatsili. May puno ng Kamatsili dati dyan. Sa may North Diversion na yan. Sa tapat ng lokal dyan. Lokal ng Balintawak. Oo. Nung ang tatay ko ay bus driver, pagka mga galing ng San Antonio Nueva Ecija, diyan nagkakababa sa Kamatsili. Sa Kamatsili. Puno ng Kamatsili yun. May puno kasi ng Kamatsili diyan. Kaya naging Kamatsili yan. Kaya yun, naging Kamatsili. Yun din ang nasa isip ko. Kung man nakikita yung Kamatsili, baka dati may Kamatsili diyan. May Kamatsili diyan, Pero inabutan mo yun, Edwin. Huwag ka na kunwari. Parang nabuo na yung isip ko na talagang may Kamatsili nga. Bullshit. Siguro yung iba Jerry Katunying nabigla doon sa surpresang pag-standby ng LTO dahil araw-araw umiikot tayo dyan, wala naman mga LTO. Kanina lang kaya yung ibang gustong makaiwas, kung sakali may mga kuding o may mga alam nilang sila yung target ng operation, nagmilit kumana dito sa may tapat ng lokal. Hindi na dumidiretso pa Caloocan kasi may mga service road dyan Pwede kang kumaliwa papuntang sa may Putrero. Ayun. Pero kaya hanggang ngayon ay nakatambay pa rin yung dalawang team ng LTO. Ang target nga nila dyan, yung mga koloro, mga tented na ba, yung mga namamasadang walang kaukulang permit, no? Siyempre araw ng Lunes tiyak maraming maharang. Kaya yun ang dahilan kung bakit mabigat yung dali ng trapiko. Paglampas naman dyan ay gumagaan na. At kanina siguro dahil araw ngayon ng Lunes, yung mga nagbababa ng mga bus dito sa may papuntang Bonifacio, kaya yung pakanan, paakyat ng EDSA Cubao ay apektado sa bigat ng dali ng trapiko. Pero wala namang aksidente. Maliban sa isang motorsiklo na sakay kaninang bago mag-alas 6 ng umaga, ay nagkaroon ng banggaan sa matrik na daan sa Barangay 176 sa Caloocan ng isang itim na sasakyan kung saan ay naitala ay sa PNP isa yung nakatimbwang at inalam pa kung ito'y buhay o patay na. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Samantala, si RH5 Val Gonzales ay dumaan pala sa buwan. Parang buwan. Parang buwan pala. Parang buwan dyan sa Mindanao Avenue. Ha?
iniwan daw ng naghukay na kontraktor ng Maynilad. Kaya ko kontraktor ng flood control eh. Ito matagal ng problema yan, kumbatsero. Yung mga kakontrata ng ilang public utilities, bubungkalin yung kalsada. Pagka nailatag na nila, kung ano man yung ilalatag nila, iiwanan ng naku, maniwala ka. Kapag tagal-tagal na yan, mabubusit ka talaga. RH5, Val Gonzales, Kaminval! Jared Anthony, wala na akong babanggitin pa dahil i-describe mo na. Sa loob na ng halos 2 buwan pa lang naman na tinitiis. 2 buwan? Ang bira. Mario Josep, 2 buwan pa lang naman, Anthony, na tinitiis ng mga motorista. Itong bakong daan na ito, layon dun sa nakarating ng sumbong ng mga motorista na dumadaan dito, Anthony, nagkakandasira na yung mga gulong ng mga nagmumotor at nagdudulot pa ng matinding traffic dahil okupado nitong iniwan na trabaho na ito ng Maynilad contractor. Itong isang lane, itong isang outer lane, sa galit ng motorista ito, papakita natin ito, Jared Anthony. Ipapakita natin yan. Sa galit ng motorista, malamang, ayan, basag itong inilagay nilang bakang dili dahil sinagasaan na, nagagalit ng motorista. Naglagay naman dito, Jared Anthony, ng mga steel plates, pero pag ito'y... Delikado yan. Delikado yan sa mga nagmumotor. Delikado talaga. Madulas yan eh. Lalo na Jared Anthony, ito, ako yung kumpunan. Ito, napakakatulis ng pagkakagaling-galing nung nag-welding nito. Pagkagaling-galing. Magaling nga. Pag mahina-hina yung gulong mo, siguradong baka isang linggo mabubutas na ang iyong sasakyan. Ito'y trabaho o ito'y ginawa ng contractor ng Maynilad Water Services na iniwan at 2 buwan na halos itong ganitong sitwasyon. Pero halos mahigit 1 kilometro lang naman ang haba mula rito sa aming kinaroroonan, dito sa malapit sa Barangay Hall ng Barangay Tandang Sora, northbound ditong kahabaan ng Mindanao Avenue, patungo ng Quirino Highway, diyan sa May Novaliches, Quezon City. More or less nasa mahigit, I don't know kung aabot pa ng 2 kilometro. Matindi yung ginawa mo na yung Bal. Bal, matindi ginawa. Nung pagkasabi mong 1 kilometro, nag-iba yung video namin. Akala ko, tumakbo ka na kagad papunta dun sa... Ang galing ng pagkakatirada mo na yun. Akala ko sumakay ka kagad eh. Kay ES eh. Ayan. Yung nakikita ninyo na yan. Yan ang tinitiis ng mga motorista na ayon dito sa motoristang si Jeffrey Balsa, perwisyo na matindi sa kanila. Pakinggan natin itong binabanggit nitong motoristang si Jeffrey Balsa. Araw-araw po akong dumadaan dyan. Pagdating ng hapon, sobrang napaka-traffic dyan. Tapos dagdagan pa ng mga lubak-lubak na mga hinukay nila. Sana man lang ayusin man lang sana nila. Ibalik nila sa dati yung kalsada na napakatino. Panawagan din sana sa MWSS, pati sa City Engineering Office ng Quezon City. Pakitingnan nyo naman ito. Perwisyo na po sa motorista. Yan. Okay. Ayan yung si Jeffrey Balsa. Ngayon ay iniiwasan dahil di ka naman pwedeng dumaan dito kahit na, lalo na kung nagbibisikleta ka, baka ikaw ay sumemplang pa. Yan ang sitwasyon mula rito sa kabaan ng northbound ng Mindanao Avenue dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Ibrahim Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, DJ Ray 2 na sa Pilipinas. Nasa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, dyan sa Barangay Dipakulaw, Aurora, may bagyo nga pala, yung spillway. Alamin natin naging epekto dyan ng bagyong si Ramil. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Yes, Katunying at Kajeri, tuloy-tuloy ngayon ang sinasagawang clearing operation ng DPWH Aurora District Engineering. Ayon kay District Engineer Eric Andal, ito ay nag-iwan nga si Ramil ng pagkakaroon ng pag-overflow dito sa bahagi ng spillway sa Barangay Janed sa Dipakulaw, Aurora.
Kahapon pa hindi madaanan ito matapos nga na bumaba na ang tubig mula sa Sierra Madre at dito nga binagtas nito ang isang ilog kung saan ito'y tumatawid naman sa bahagi ng National Highway. Ang lugar ng Barangay Janet ay national road na nag-uugnay sa tatlong bayan sa pagitan ng Dipakulaw patungo naman ng Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Kaya ang mga pasahero o itong mga motorista na stranded at hindi pa rin ngayon na madaanan sanhi ng mataas na tubig sa naturang lugar. Ang ating mga kababayan ay pinapayuhan ngayon ng lokal na pamahalaan para makipagtulungan at wag nang pilitin munang tumawid sapagat sa lahat ng uri ng mga sasakyan, hindi ngayon pinapahintulutan pa na madaanan ang lansangan na ito. So yan muna ang ating update na ngayon ay medyo may makulimlim na lang at ambon-ambon ang nararanasan sa bahaging ito ng Aurora. RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace! Pangunahing balita sa showbiz. Yeehaw! Hoy, magandang umaga kay Dennis Ivan Aliermo at kay Hugo Taberna Dennis, Aliermo na kapwa nagbe-birthday ngayon. Tingnan mo nga naman. Mag-ama pa kayo ha. Happy birthday sa inyong magtatay ha. So may handaan dyan sa Nueva Ecija, San Antonio. Libre daw ang painom niya doon ng tubig. Linawin mo kagad. Pag-uwi mo wala nang kayo. May libre ng painom ng tubig kasi painom ng tubig. Kahapon okay, sabaw ng buko. Kahapon kasi kumbachero, binuksan nila ni Ate Janice yung Hydro Hub. Aba! Hydro Hub. Hydro Hub. Kailangan nyo ba ng malinis na tubig? Aba! Pumunta lang sa Hydro Hub. Hydro Hub. Kahit mainit, ito ay malamig. Hydro Hub. Ayan. Happy birthday, Densyo. Densyo, happy birthday. Laban tayo dyan. Si ating Marilyn Lagniton, siya rin daw ay nakatanggap ng mga text na ganito. Ang dami ko text na ganyan. Ang dami rin nila SIM card. I blocked them but they keep coming back with similar messages. Grabe talaga. Pero ito hindi ho SIM ang hindi na to SIM Yung mismong parang yun yung number ng video. Number ng video mismo yung gamit. Nakasulat video. Tsaka pag binalikan mo nga yung mga naunang text na legit na text ng video. Napasok nila. Kaya mag-iingat kayo. Kuyang Els Bartolome, totoo nga pala, double yoke. Double yoke. Hindi basag. Hindi basag ang pula. Colonel Moy Pagaduan, magandang morning. At magandang morning din, kumbachero, sa mga taga Quezon. Ito, magandang punto to Chairman Altenco at GM Mel Robles. Baka pwede ang ambulansya daw ay ibigay na ninyo sa mga district hospital. Imbes na sa mga LGU barangay. Kasi sa mga LGU kasi pinupolitika pa. Ayun, yun. Sa LGU kapag hindi ka kapartido, hindi ka sasakay. Hindi ka sasakay kahit pasyente ka. Kahit pasyente ka o kaya naman kumbachero, ikaw ay pasyente, ikaw pa sasagot ng gasolina. At ikaw pa ang magbabayad sa driver. Napakahirap naman ang buhay natin talagang mga Pilipino. Ay nako, nanang ko po. Kuya Jomel Gonzaga, wala ba tayo dyan? Sino ba itong magandang aktres? Abay, sobra daw ang selos sa bagong girlfriend ng isang aktor. Ba't naman siya magsiselos? Bakit? Kuya Boy Pabian, ito. Intindihin nyo, aktres na sobra daw ang selos sa bagong girlfriend ng isang aktor. Baka ex niya yung aktor. Alalamin natin. Ate Lani Pabian, ito. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Tumaas ang kilay ng isang kasamahan natin sa press nang marinig niya yung patutsada nitong aktresa na ito nung makita niya yung kasalukuyang sinasabing rumored girlfriend ng dati niyang katsuksakan. Kasi napabalita noon na itong aktresa na ito ang dahilan kung bakit yung dating magjowa ay nagkahiwalay. Ito yung third party. Pero kamukat-mukat mo, after how many months,
ay parang wala na rin sila dahil wala rin naman silang inamin. Mukhang hindi siya seryoso ng naturang aktor. Nagwapito. Eto na ngayon. Kapag nakikita niya yung sinasabing bagong girlfriend ni aktor, ay naku, tumataas daw ang kilay at imbyerna sa cielo. Kasi naman parang hindi siya sineryoso. Parang ano lang. Ano? Taste mo ko. Oh, mga ganun-ganun lang ang nangyari. Kaya ayun, silos na silos. Itong aktresa na to, nasabi nga ay may kakaibang kapangyarihan. Oo, may kakaibang kapangyarihan ang kanyang surname. Yan! Gate na. Yan ang ating... Ay, batiin ko muna si Mami Sherry Ramirez. Ay, Mami Sherry! I love you, Mami Sherry Ramirez. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, Ninong Dong Tolentino, magandang morning. RD Ronel Tan. Magandang morning, RD Ronel Tan. Niyayanig ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron itong 1.5-liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din po itong 1,400 kilometers na combined EV at hybrid range, kaya kahit hanggang Bicol, kayang-kaya. Marami rin itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasama ang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kuya Jerry Asuncion, baka gusto mo nang mag-upgrade, subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Yun. Paring Het, take it away. This time check is brought to you by